Sige, sige po. Sige po, TV5. So naman, Designated survivor. Ito ha. Ito, kapapasok lang nito. Excuse me. Anong masasabi nyo doon sa, yan ang tanong kay BP Sara, doon sa pinapagpaliwanag siya patungkol dito sa designated survivor? Naku, pambihira, pati ba naman yun? Lahat talaga ng galawan ng Duterte, nakabantay sila. yes. Nahimong Natatawa natatawa si BP Sara. Ay, karon lang ko nakakita og kanang Vice President na yun lang. Bisaya, hindi ko naintindihan. Magagalit na. Ay, mag-aaral ka kasi ng Bisaya. Pambira, pag-aawayin na naman ng Bisaya, mga Ilocano, mga Tagalog, mga Bicolano, mga Ilonggo. Wag po natin pag-awayan yung dialect, ha? Lahat tayo ay Pilipino. Kasi pangit po ang isang tao pag pinag-aaway. Ang Ilocano galit sa Bisaya, ang Bisaya dapat galit sa Ilocano, ang Bisaya dapat galit dito, kami lang ang tama, kami Bisaya, kami lang tama Ilocano, kami lang tama Ilonggo. Wag ganun, ha? Yan. Kasi meron tayong naririnig na ganun, pinag-aaway. Oo, pinag-aaway. Kailangan Bisaya lang, ganun. May mga ganun. Kailangan, yan, ito, ganun, di ba? Pangit yun. Wag, hindi maganda yun, ha? Lahat tayo Pilipino. Ayan. Sabi dito, Idol, huwag mong banggitin ang pangalan. Isa po akong retired na sundalo taga Zamboanga. Sibugay po ako. Suporta po kami sa lahat sa mga Duterte. Okay, hindi ko po binanggit. Sige, tuloy po tayo. pangita ang iyang attendance sa tanan mga butang. Dili to siya joke. Dili po to siya bomb threat. I think many missed the point. Yan. Okay, doon muna tayo. Hindi ito joke. Hindi ito bomb threat. Kasi yun ang sinasabi na yung designated, baka mamaya sumabog yung SONA, may magpasabog doon. So, sabi nila, bomb threat ito kasi coming from BP Sara, siya magiging designated survivor, kaya wala siya doon sa lugar na SONA. Hindi po yun joke, hindi po yun bomb threat. Namimiss talaga nitong mga ito yung totoong ibig sabihin ni BP Sara. So, para sa ako, wala ka kasabot the first time, I don't think you deserve an explanation. Iyon, masakit na naman yun. Parang sinabi ni BP Sara, mga bobo kayo. Kung hindi nyo naintindihan yung statement niya, you don't deserve an explanation. So may kanya-kanya tayo Alam mo, ganyan ang pagpapaliwanag ng isang bagay. Kahapon nga sa meeting namin, uulitin ko, merong ding mga bagay na hindi natin pwedeng banggitin ng diretso. Kayo na mag-interpret. Diba? So halimbawa, yung designated survivor, ako, ang sa tingin ko dyan, the end is near. Bakit may ganon? Kasi po, para sa akin, ang pinakamagandang interpretasyon niyan, nagsasalita na po si BP Sara. Yun. Kung ano man interpretasyong isipin ninyo, ang importante, hindi siya a-attend ng SONA, siya ay designated survivor, siya ay nagsasalita na at dire-diretso na ito. Yon. So may kumakalat. Thank you po, Tita Liza. 11 months ng member. Thank you. Pasalamatan po natin si Tita Liza. Thank you. Dapat naman hindi niya paliwanag. Kasi yung iba dyan, talagang sadyang bobo. Pero mas marami yung nagbobobobohan. Yung gustong itrap si BP Sara. Ganyan naman ang datingan ng mga media. At hindi lang media, mga pati politiko. Hindi kailangan ipaliwanag ni BP Sara. Hindi siya dapat obligadong ipaliwanag. Kasi isa lang po yan. Kahit anong gawin ni BP Sara, mali. Pag umattend siya ng SONA, sasabihin plastic. Pag hindi siya umattend, sasabihin walang pakialam.
Pag umaten siya at pumalakpak, sasabihin plastic. Pag hindi pumalakpak, sasabihin anong klaseng vice president yan. Sa makatwid po, kahit anong gawin ni BP Sara, hindi nila ma-appreciate. At kahit anong sabihin ni BP Sara, etong mga tanso vloggers, etong mga ensimada vloggers, etong mga bangag vloggers, etong mga mainstream media na bayaran, etong mga politikong bayaran na nakaasa sa proyekto, etong nagpapapogi kay Tambaloslos. Lahat yan, kahit anong paliwanag ni BP Sara, hindi nila tatanggapin. Ang tingnan na lang natin yung sinasabi ko kanina, anong epekto nito? Si BP Sara ay nagsasalita na. Kaya ako ay nagtatanong lang, BP Sara, ikaw ba ay aalis o maglili bilang Vice President? Ikaw ba ay aalis ng bansa? Ikaw ba ay pupunta sa Amerika? Ako po ay nagtatanong lang. Kasi meron po tayong naririnig. At kung sakaling mangyari, ibig sabihin, tama po yung ating nadidinig. Tatandaan nyo po, may mga bagay-bagay na hindi namin pwedeng sabihin, pero may mga bagay-bagay din na ang nadidinig namin coming from the inside, diretso. Diretso po. Halimbawa na lang, hindi ko sinasabing kahapon po ito sinabi. Halimbawa na lang, kahapon po galing kami sa meeting doon sa mga kapatid ni PRRD. Doon sa anak ni Tut, hindi ko na babanggitin. Kasi hindi sumasama sa picture. Hindi po kami nagmamalaki, hindi kami nagyayabang. Hindi ko rin sinasabi doon namin narinig yung pag-alis ni BP Sara. Ang sinasabi ko lang po, abang-abang tayo. Kaya ako po binanggit lang yon kasi may mga bagay na pinatunayan ko lang na ang mga bagay na may naririnig kami diretso. Hindi salin-salin. Naintindihan po natin. At may mga bagay din kaming naririnig, salin-salin. No? So lahat po yan. Hindi po natin pwedeng i-identify kasi sabi nga, may mga bagay na nauudlot. Kung ito ay magandang plano, bakit mo ibubuking sa taong bayan? 'Di ba? Parang sinabi nyo yung plano nyo. Halimbawa na lang, yung video-video, pag sinabi mo yan, medyo mauudlo, na-anticipate. Tatandaan natin, kadalasan, ang ating kapangyarihan ay nasa element of surprise. Okay, ngayon, bakit mo Coach Oli binabanggit kung may element of surprise? Bakit mo binabanggit yung pag-alis ni BP Sara? 'Di ba? Asa na yung element of surprise noon? Kasi hindi ko naman sinasabi yun ay totoo. Yun nga po ay tinatanong ko si BP Sara. Baka makarating sa kanya. Nanunood naman si Serbong. Baka makarating sa kanya yung tanong. O baka napag-usapan din namin kahapon. Kung hindi nyo na-gets yung sinabi ko, gagayahin ko yung sagot ni BP Sara. You don't deserve an explanation. You read between the lines. Tingnan na lang po natin. Ha? Abang-abang po tayo. But definitely, simula na po ito. Yan ang pinaka-safe pero sa pool, sa banga, na sasabihin ko. Simula na po ito dahil sa pagsasalita ni BP Sara. At kinakausap na ang iba't ibang may gumagalaw na
sa iba't ibang lugar. Okay? Ilang lugar, ilang grupo. Hindi po tayo nagtatawag ng kung anong revolusyon ha or wala po. Nagsisimula na lang po. Siguro sabihin na lang natin, nagsisimula na ang meeting. Ayan. So, just be ready kung ano mang mangyayari. Okay? So, susuportahan natin si VP Sara. Suportahan din natin yung SONA kung ano ang magiging reaction ng mga Duterte sa SONA. Baka kasi alam ko na, hindi ko lang pwedeng ma-explain sa inyo kung paano hindi mawawala yung element of surprise. Sabi dito, huwag pumunta sa Amerika, Inday, VP Sara. Kung pupunta dito sa Pilipinas, siya ang may kailangan, okay po. Hindi naman po gagawa ng hakbang ito si VP Sara nang hindi niya napag-aralan. Abogado po ito si VP Sara. At tatandaan natin, lahat po ng mga galaw nito calculated. Ngayon ko napagtanto, ang galing ng plano. Yan. I'm excited. I'm excited. No? So, antayin lang natin, ha? Huwag nating pilitin kasi baka dumugo. So, let's wait for the leading of the Dutertes. Yun lang. Mataas ang respeto natin. Kaya nga ang sinabi namin kahapon sa Maisug, sa Maisug doon kila Serbong, kung sabihin nilang hindi kami DDS, sabihin man nila kami bayaran, kung ano man sabihin nila, sa kanila na po yung titulo. Wala kaming pakialam doon. Basta kami, iisa lang ang susundin namin, si PRRD. Thank you, Tita Liza. Sabi niya, implementation of secret surprise soon. Thank you, Tita Liza. Meron nga akong napag-usapan. Siyempre, tinanong ko yung mga personalidad. Tapos, may nabanggit akong isang personalidad na medyo nagkaroon sila ng reaksyon. Tapos, tinawag ako sa gilid, nag-usap kami. Bakit mo natanong itong tao na ito? Hindi ko na lang papangalanan. Sabi ko, siyempre, tinitingnan lang namin yung anong sitwasyon, di ba? Kasi ayaw namin na baka mamaya, lihis na pala doon sa plano. So, nagpasintabi ako. Eto ba? Kasi ito, basta. Kasi pag sinabi kong kaibigan, malalaman nyo, sabihin yung kaaway ko, malalaman nyo. Tinanong ko yung tao, tapos sabi niya, yan. Ngayon sabi niya, bakit mo tinanong? Sabi ko, kasi naniniguro lang. Kasi, ang stand po namin dito, Duterte lang. Ngayon, kung sila ay nakakatulong sa cause ng Duterte, all the way kami dyan. Kahit na galing sa ibang kampo. Wala pong problema. Pero, kung sa tingin ninyo ay hiwalay na sa linyahan ng Duterte at hindi lang namin alam, sabi nga, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang wala kaming kailangan pang desisyonan. Pag sinabi nyo, etong taon to, ingat kayo, lihis to sa Duterte. Right there and then, kay kamag-anak pa yan, sasabihin namin, okay, lilihis kami dyan. Kasi ang direction namin, yun lang ang sinabi namin, we will only take our cue from the Duterte. So, iisa lang yan. Pag papalayo dyan,
out. Pero kung sakali mang nakakatulong sa Duterte pero hindi talaga within the circle, okay lang. Okay lang. Naintindihan po kasi ito ay tayo po ay hindi sa nagiging panatiko sa mga Duterte. Ipaliwanag ko lang ulit ha. Bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Noong 1986, galit na galit ang mga tao kay Marcos Sr. Tinawag ng diktador at kung ano-anong tinawag. Dahil pangit ang ekonomiya, grabe ang korupsyon, grabe ang kadiktador, yan po ang sigaw ng taong bayan. Sino ang pinalit? Mas palpak pa kay Marcos Sr. So imbis na umayos ang Pilipinas, nagpalit sila ng mas pangit, mas from bad to worst. Kasi yung pinalit nila tau-tauhan. That's why I don't like tau-tauhan. This is not to disrespect. I'm just talking about in general. Ayoko ng tau-tauhan. Yung lalamunin, pagka ang isang nakaupong presidente at ang nagdidesisyon ay hindi siya, halimbawa ay mga sekretary niya, senador niya, asawa niya, tapos tayo dyan. Wala nang sariling desisyon yan, weak yan, walang papatunguhan. At from bad to worst, lalong napasama ang Pilipinas. Kaya ito po ay hindi pagiging panatiko sa Duterte. Inuulit ko po, ito po ay ibig sabihin lang, kung tayo ay mag-aayos ng bansa, hindi pwedeng palitan na yan. Kahit sino na lang pwede. Hindi po ako mag-a-agree sa ganun. Natuto tayo. Ako'y natuto. At dapat matuto tayo sa nangyari sa history. Hindi pwedeng palitan yan basta wag lang siya. Hindi. Sasama tayo lalo dyan. And I don't think na merong tao ngayon uupo na pwedeng i-lead ang bansa natin other than the Dutertes. So okay lang kung may mga nakakatulong sa cost para maayos ang Pilipinas. Go. Kahit hindi pa yan maka-Duterte, tanggapin natin. Pero pag lumihis na sa Duterte, kahit mayroong sariling laban, ayaw. Halimbawa, mayroon siya sarili. Galit siya sa ginagawa ng gobyerno. Pero may sarili siyang lakad na lihis sa Duterte. Kahit tama yung ginagawa niya, ayaw namin dyan. Ayaw namin. Kahit tama po. Bakit? Ulitin ko, ayaw ko nung nangyari nung EDSA 1. Lalo lang tayong napasama. Naintindihan na po? So hindi po ito pagiging panatiko. Para sa amin, ang may sug, ang pakikipaglaban ay Duterte lang.